Kaibigan, welcome back. Narito kami ng pamilya, Mrs. T, Juniorita Bunsuni, sa hotel kung saan tumutuloy kami. Pangalan ay Howard Johnson. Nabasa ko yung pangalan. isang hotel na I believe affiliate ng Wyndham Hotel na siguro nakikita ninyo sa balita. Ngayon, binalita ng Rebel News about maraming mga refugees na nag-stay doon. Napakarami. Hindi masyadong noticeable dito sa part namin, pero nung nagda-drive around kami kahapon at nung isang araw, 3 araw kami dito at 2 gabi. Ito na yung huli naming gabi. Kahapon kami dumating. Mahirap kapag hindi ka sanay na yung routine mo nawala. Pero napapansin ko nga na marami sila dito nagkalat. Hindi na ako naimik dahil ayokong bagitin sa pamilya. You could tell, makikita nyo sila from Africa, from Middle East, at marami mga kontinente, iba pang kontinente. Well, mainly a majority doon from Africa at Middle East. I hope ma-resolbahan yun ng ating gobyerno. Although wala akong faith, wala akong nakikita talaga na sasadya nilang solusyon dahil ang prinsipyo at ang principle ang nagtutulak ng sabihin nating makina ng liberal. I don't really call them liberal. Talaga, they're not really true liberals. Kung titingnan yung definition ng liberals, ay hindi ganito ang pagtackle nila. Lalo pat mga Canadians na naghihirap, mga nagbe-bear at nagdudusa sa gastos at sa resulta nitong sobrang immigration natin, sobrang pagtulong. Diyan nakakahiwalay ang liberal at conservatives. Kaya just be aware about that para sa susunod ng mga eleksyon or even sa pagsulat nyo sa yung mga opisyal ng municipal, gobyerno ay may tanong nyo ito, may pagbigay concern ninyo sa kanila. Ito yung estado kung saan sobra na 15 years na tayong ganito, nagsimula almost 15 years ago. At pinaka-peak yan ay nung during the pandemic at after the pandemic. Kaya kung hindi natin nire-resultahan ito, magagawan o just paputan na ron, ay matutulad tayo sa Europe kung saan ang England, France, Germany, pangunahing mga bansa. Pero hindi lang limitado doon, even ang mga Denmark, ay mapupunta tayo sa ganong sitwasyon kung saan mas marami pang immigrants kaysa sa mismong locals gusto nakatira sa bansa na to. At hindi maganda yun, kaibigan. Hindi masusunod at hindi mangyayari ang assimilation na lubhang kailangan isang sa mga importante as an immigrant. Immigrant ako, kayong nakikinig, immigrant o maging immigrant pa rin dito sa bansa na to na nagsisik na dito makuha ninyo ang inyong tagumpay, ang inyong pangarap. At posible yun. Even sa mahirap na panahon ngayon, posible pa rin. Pero hindi dapat magpatuloy ito na walang katapusan na immigration dahil para tong domino. It is a domino na sobrahan nyo ang tao, sobrahan nyo mga taong pupunta dito ay dadami ang mga tao may mga needs, medical, pagkain, tirahan, at isa pa ay krimen na mangyayari at ang assimilation ang mangyayari kung ito ay walang control na gagawin. Hindi pa kasama mga edukasyon at mga practice ng mga piskal ng gobyerno kung paano parusahan ng mga tao. No accountability. Kaya ang bago dito na hindi nakaka-assimilate, na hindi nakakabagay, dalang lumang kultura at malalaman niya na ang mga maliliit na crime ay he or she can get away with it. Isa pa sa malalaking krimen, mga ay
hindi talaga sila hindi nila makukuha ang tunay na parusa. Ito'y napakasamang kombinasyon, kaibigan. Um, hindi ko hindi ko hindi ko pinasasama talaga ang buong immigrants, pero may proseso ito, kaibigan. Kung nandito sila at hindi sila makikibagay sa kultura ng bago nilang titirhan, kahit saan ka man pumunta, kahit sa Pilipinas, kung mag-immigrate doon, kailangan nila makibagay. Kaibigan, kung hindi yun mangyayari, hindi masusunod, ay walang ligtas. Gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo yan para kailangan maging aktibo kayo. Ito yung mensahe ko sa ating mga kababayan, permanent residents or citizen dito. Kailangan natin maging aktibo, maging aktibo at yun nga, ipagbigay alam sa mga leader kasi silang silang nagpapasa ng batas, gumagawa ng batas at silang ang partidong makakapag-steer, makakapag-drive papunta sa tunay na tagumpay, tunay na kultura ng Amerika at ng Canada, ng Western world na matagal na natin na lahat ay ito ang nais, ito ang ibig, ito ang gustong makita. Naalala ko sabi ng Lolo Tony ko, Utoy, unang panahon pa, Utoy. Of course, hindi niya generalize, hindi talaga lahat yun, pero karamihan. Nasabi niya, Utoy, lahat ng tao ang pihit ng paa, ang tutok at ang pihit ng paa ay papuntang Amerika. May katunayan yun noong panahon yun. Hindi na niya nakita ang panahon kung saan ang ibang bansa tulad ng Canada ay naging popular din. Pero kaibigan, lahat yan, US, Canada, England, ay mga Western world yan. Meron silang sistema ng gobyerno, uri ng gobyerno, ng kalayaan, kung paano nila protektahan ang kalayaan, o kung paano nila sa individual ay kung paano nila alagaan ang kanilang mga mamamayan. Yan ang mga dahilan kung bakit matatag at mayaman ang bansa, kultura. Ang tamang pag-aalaga ng immigration, ang pag-aalaga ng pag-separate ng gobyerno at ng relihiyon, ang pagprotekta sa individual na kalayaan at karapatan ng tao. Isa sa mga dahilan, hindi lang limitado, isa sa maraming dahilan, importanteng dahilan kung bakit tagumpay ang bansang ito at masaya ang mga tao. Pero patuloy nawawala ito dahil sa mga pulisiya ng liberal. Na, again, I'm not calling them really liberal, they are progressive liberals. And ang true liberal, hindi ito gagawin. Hindi gagawin ito, kaibigan. Maunang mamamayan. Kapareho ng konserbatibo. Kapareho ng libertarian. Kapareho nila ang liberal dapat, pero hindi nangyayari yun. Kaya, be aware. Turo nyo sa mga anak ninyo ang mga potential na mangyari dito at tatagan nyo pa at maging aktibo talaga sa mga nangyayari sa ating sosyalidad. Dahil ito na ating bagong tahanan eh. Kaibigan, maglalakad muna kami at hanggang sa muli, kadayan. Ito si Mrs. T. Kakain kami ng burritos, tacos. Alright. Okay. O, yan naman yung balloon. Na-zoom ko na yan. Alright, ready na tayo? Let's go. Okay. Alright. Na-interrupt tayo ni Mrs. T. Paalam na ako sa inyo, kaibigan. Again, maglalakad kami dito sa Clifton Hill, kung saan dito kami nag-direction pumunta ni Mrs. T nung bagong kasal kami. Dito kami nag-honeymoon at hanggang ngayon ito ang aming tradition na pumunta dito sa Niagara Falls. 20 years na kaming napunta dito, and sa iba
ordinary na sa amin, special to. Nakita namin ng pagbabago at nakita namin po patuloy pa rin kami pupunta rito. Hindi namin kailangan na sumakay sa bawat ride katulad ngayon, ilan lang ang pinuntahan namin. Yung makita lang ang lugar, kumain sa mga paborito naming lugar. Kaya sa mga pupunta dito na taga US, don't expect too much dito sa Denny's. Iba mga tindahan, Hooters, Outback, IHOP, especially IHOP. Back in the days, they're popular sila, 90s. Pero ngayon nagbabagong panahon, kaya check them out first sa mga reviews and just because the Walmart sa Canada at Walmart sa US ay parehong tindahan, pangalan Walmart, na pareho sila ng mga tindahan talaga at atmosfera, ambience. May pagkakaiba. Again, that's another discussion or another topic dahil maraming restriction dito sa Canada. Kaya mas maraming tindang Walmart sa US kaysa sa Canada. Ganun din sa Target, kaya nagsara ang Target dito. At sa mga iba pa mga tindahan na serbisyo at lahat. Sa gobyerno yan, kaibigan din eh. Kaya tayong mamamayan kailangan maging aktibo talaga. Okay kaibigan, hanggang sa muli. Padayon.